Alam nyo ba na pwede pala mabuhay ang carrots kahit sa mainit na lugar? Akala ko dati sa Baguio lang pwede mabuhay ang carrots. Magandang araw po sa inyo at sa mga bago nating viewers dyan. Welcome sa garden natin. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo magtanim, pwede po kayo mag-like at mag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga bago nating videos dito sa garden natin. Tignan nyo mga ka-garden, ito po yung tanim ko na carrots. Ganito po ang buto ng carrots. Maliit lang po siya. Para po siyang buto ng lettuce. Pwede po tayong magpunla sa seedling tray. Pero kung mas maganda po ay direct seeding para hindi na po magalaw ang ugat pag ililipat po natin ito. Ang advantage lamang po ng nasa seedling tray ay pwede po natin itong isilong kapag sobrang lakas ng ulan dahil maaari po silang mabungkal. Pero meron din naman pong paraan sa direct seeding upang hindi mabungkal sa lakas ng ulan. Pwede po natin lagyan ng tuyong damo sa ibabaw or pwede po natin takpan ng sako hanggang sa ito ay sumibol. Kung madami pong insekto sa taniman nyo, mas maganda po na mag-spray ng insecticide sa punla. Nag-i-spray po ako palagi ng insecticide kapag ako ay nagpupunla dahil madami pong langgam dito sa amin. Sayang kasi kapag nilanggam at panibagong punla ulit at sayang ang panahon na dapat ay malaki na pero uulit ulit sa pagpunla. Kaya mas okay po na mag-spray ng insecticide kaysa magdoble ang trabaho. Ito naman po yung carrots na tinanim ko direct sa malaking plastic pot. Malaki na sila. Ang lupa po dito sa amin ay clay soil. Hinahaluan ko lang po ng ipa at carbonized rice hull para po maging buhagag ang lupa. Tips ko lang po sa magtatanim ng carrots. Kung clay soil din po ang lupa sa inyo, siguraduhin po na haluan natin ng madaming organic materials para maiwasan ang pag-compact ng lupa. Makalipas nga lang ang ilang buwan, ay ganito na po kalago ang dahon ng ating carrots dito sa garden natin. Pwede po natin itong itali para hindi nakasabog. Diligan lang po natin ang ating carrots lalo na kapag sobrang init ng araw. Panatiliin po nating basa ang lupa para hindi po sila malanta. Pero para po mas mabilis ang paglaki ng carrots, mag-trim po tayo ng dahon ng mga ito upang sa bunga direkta mapunta ang nutrients at hindi agawin ng mga malalagong dahon. Habang naggugupit po ako ng malusog na dahon ng ating carrots, baka po pwede nyo po ako matulungan. Sa simpleng pag-click ng like at subscribe button ay malaking tulong na po sa amin yon. Maraming salamat mga ka-garden. Ayan, at madami-dami din tayo na alis na dahon. Mas maganda na din ang circulation ng hangin. At nakikita na din natin ang ulo ng ating carrots. Halos dikit-dikit po ang pagkakatanim ko. Kaya asahan na po natin na hindi ito lalaki ng sobra. Kung gusto nyo po ng malaking bunga, ay dapat malayo ang pagitan ng pagkakatanim sa bawat puno nito. Ito, tignan nyo mga ka-garden. Ang laki na nito, nakakatuwa. At makalipas lamang ang ilang linggo, ay hinarvest ko na nga ito. Ganito lang po ang pag-harvest ng carrots. Hahawakan lamang po ang mga dahon at sabay-sabay po nahuhugutin. At pagkatapos, ay ipapagpag lamang upang maalis ang lupa na nakadikit dito. Ayan na po ang nakuha natin mga ka-garden. Sunod ay aalisan ko lamang ito ng dahon. Kagaya nito. Pagkatapos ay pinili ko lamang ang mga goods para ibenta at yung mga reject ay pwede po natin gulayin. O diba? Walang tapon sa pagtatanim. May pagkain ka na, may pangbenta pa tayo mga ka-garden. Lalo na kung madami tayong tanim. Kaya sa susunod po nating video ay ipapakita ko naman po sa inyo ang tanim kong pechay. Kung may gusto po kayong itanong tungkol sa pagtatanim, mag-comment lamang po kayo at sasagutin po namin yan. Maraming salamat sa inyo mga ka-garden.